Yun, lumaki na, lalong lumala. Talagang bumaliktad yung kanyang paa, no? Yun, know, kawawa talaga. Pero kumakain naman siya, guys. Kahit anong, kumakain naman siya. Yan, oh. Pero nahirapan talaga siya, no? Pero okay lang kasi hello guys. So, ito na ito na yung bagong ginawa natin na incubator. So, niludan ko na kaagad siya ng niludan ko na kaagad siya ng guys, ng mga itlog, no? Yan. Yan lang, simpleng-simple lang po. Yan, syempre humidity niya. Kailangan natin yung ng humidity pag tayo ay nag-incubate. Pero hindi naman 'di bali kung may humidity. Kasi sa akin dati hindi naman ako bumili ng humidity, no. Tinatansya ko lang po yung nilalagyan ng tubig, no, day 1 to day 16, day 1 to 18 days. Yung tinatansya ko lang yung tubig na nilalagay ko, then pagka 18 days po nilalagyan ko lang ng nilalagyan ko lang ng konti para medyo tumataas yung humidity niya. Pero ngayon, mas sinubukan ko kasi yung humidity, yan. So yan, no, humidity. Yan ang ating humidity. So yun, pag bumukas, nag-average siya ng 49 degrees Celsius, no. So ang kainit yun sa loob, 37.3. Yan, no, 38.3 ang kainit yun sa sa loob. Yan. So, yun guys, no. Ito hindi naman talaga kailangan talaga mini-maintain lang yung natin. Yung ginagawa mo, no. Kasi dati yung may humidity din ako. Hindi naman talaga totally na perfect, kahit ngayon hindi rin naman totally na perfect, no. Yan. So yun guys, twice a day lang ako mag-iikot. Kagabi ko lang po ito ni-load, no. So, ngayon ikutin ko na ulit to. Tapos, meron na naman pala tayong idadagdag, no. Yan, may nakolekta na naman tayo dito na 8 pieces, no. Ngayong araw na to. So, ilalagay natin din to, no, sa incubator. So, before that, no, ikutin muna natin yun. Itong mga itlog, no. 1. Yan lang. 3 tuyo. Ikot lang sa akin yung ginagawa ko. 3 ikot lang. Yan. 3 ikot lang, no. Yan. 3 ikot. Lang. Ilagay dyan. Yan. So, pero before mo guys, before mo maglulunod ng maglulod ng itlog sa incubator, dapat talagang kinakalibrate nyo muna yung incubator nyo. Kung baka tumaas yung temperature. Kasi kung bibase lang po kayo sa thermostat, talagang hindi po yan possible, no, na hindi po yan talagang talagang accurate, no. Kailangan po magbibase po tayo sa yung tinatawag nila na thermostat, yung panglagnat po. Yan, dapat magbibase tayo doon. Yun po yun kasi yung ginagawa ko, kasi yun po yung yun po yung accurate, no, na pang thermostat talaga. So ito kailangan talaga ninyo na yun, no, i-double check nyo po. So yun, yan lang, tamang ikot lang. Napakasimple lang po, no, ng pag-iikot. Yan. So dito ko lang ilalagay ito sila kasi ilalagyan ko po ulit. Ito guys, hindi ko na nilalagyan ng mga palatandaan, no? Kasi kahapon ko naman to nilunod, 11. So magbibilang lang ako ng ika-21 days o ika-18 days kung kailan sila magpipisa, no? Napakabilis lang. Doon sa backyard natin sa labas, meron nagkanding ako kanina. Marami ng marami ng buhay na talaga. Yung iba naman yung iba mayroong mga talagang talagang walang similya, no? Yan. Pero okay lang naman. At least, yan. Ayan, no? Napakadali lang, guys. Yun, guys, no? Sa mga walang pambili ng incubator dyan, marami ako nakikita na
marami silang mga dahilan no na hindi daw kasi wala po silang incubator. Hindi po yan hindi po yan binibase dyan kung wala kang incubator. Kung marunong ka lang po mag-research kung paano gumawa ng incubator, napakadali lang po, no? Tsaka kung gusto nyo po ng content na paano paggawa ng incubator, meron din naman po ako, pero hindi po talaga yun yung yung pinakita ko po talaga lahat, no? Mga ginawa lang naman kasi kaagad yun. Pero kung gusto nyo po, talagang tuturuan ko po kayo, no? Kung paano gumawa ng ganito incubator. Napakasimple lang po, guys. Talagang napakasimple lang. Talagang hindi ko to pagdadamot na i-share sa inyo, no? Para magkaroon din po kayo ng sarili nyong incubator. Talagang napakasimple lang po. Yan. So sa mga ganito, no, mga maliliit lang na farmers diyan, huwag po kayo panghinaan ng loob, no? Talagang napakasimple lang po ng mag-incubate. Yan. Yan po. Yan, no? Yan. Ito guys nga pala sa nakikita nyo, madudumi, no? Tinatamad po kasi ako kanina na limpyo, kagabi na linisan pa kasi meron pa akong ginagawa, no? Kaya yun, inano ko na po, diniretso ko na kagad yung paglagay, no? Yan. So, meron tayong 8 dito. Meron tayong 8 na nakolekta ngayong araw na to. Araw ng Lunes, no? February 11. Yan. Araw ng Lunes, February 11. So, yung mga ganito, sa mga nagtatanong, no? Meron tayong video na nito, guys, no? Sa mga nagtatanong kung pwede ba load ka agad yung mga bagong itlog pa lang, pwede po, no? Lagi ko na po itong inuulit. Pwede po. Papakita ko po sa inyo, guys, yung pag nag-hatch na yung mga sisiyo natin ngayong ngayong 16 siguro, no? Yun po, yung mga bago ko po yung naitlog, sinalang ko kaagad. Ipapakita ko po sa inyo, no? Para maniwala po talaga kayo na pwede po isalang yung mga bagong itlog, no? So, yan. So, nakolekta natin, no? Lalaki na rin, guys. 1. Yan. 1. 2. Yan. 2. 3. Ito. Medyo puti-puti kasi to. Dark brown lang siya kasi itlog to ng Black Australorp, no? Yan. Yan. Tapos may mga brown din. 4. 5. 6. 7. And 8. Yan po, no? So, may nakalikta tayo kanina na 8 pieces na egg, no? So, guys, no, yun lang yung setup natin sa mga walang pambili dyan. Talagang murang-mura lang po yung ito. Bibili lang kayo ng styro. Kung may kakilala kayo, pwede nyo ring hingiin. Ito, magkahan lang naman to yung mga ganito. Yan. Tapos yung STC 1000, medyo 200 lang siguro to sa Shopee, no? Yan. Tapos ito, guys, yung takip niya, inilagyan ko lang ng karton kasi para hindi po talaga mainit, no? Para hindi po siya, tawag doon, para hindi po siya nakakasilaw pag madaling araw, no? Kasi medyo nakakasilaw, tsaka nagigising po ako pag mayroong mga ilaw-ilaw. Hindi ako sanay ng natutulog na may ilaw po yan. Lights on po tayo. Ay, lights off pala. Yan. So, yun lang, guys, no? Napakasimple lang po. Ito na po yung update ngayon sa ginawa nating incubator. Yan. So, meron tayong 2 incubator na nakasalang at niloload kasalukuyan pong nakaload, no? Yan. So, yun lang po. Napakasimple lang po. Sa mga nagtatanong dyan kung paano gawin, mag-comment lang po kayo, no? Comment lang po kayo sa ating comment section dyan sa ilalim, no? Yan. Napakasimple lang po gawin. Sana magustuhan nyo, no? Magustuhan nyo itong mga ganitong setup lang. Tsaka talaga naman pong quality po talaga, no? Talagang ipinapakita po natin talagang merong pong nag-hatch, no? Sa ating incubator na ginagawa kahit napakamura lang po. Yan.
So, at ito pala guys, yung mga natira natin mga sisiw, no? Yan, so, madumi na, no? Yan yung napilay na sisiw natin, nung una. Yan, kawawa naman, pero pang-ihaw na lang yan guys, no? Kasi napilay naman. Tapos mayroon tayong apat na natira. I-deliver ko pa rin to i-deliver ko na rin to po ito bukas, no? Yan, yung apat na natira. Tapos yung pilay. Ito, papalaking ko lang doon pilay. Tapos, ano ko na lang po to. Iihawin ko na lang po, no? Kawawa naman. Yan kasi yung cost ng marami sila, napakarami na tapos nagtatalunan. Tapos nagbabanggaan, kaya yun, napilay po. So ito yung apat, i-deliver ko po ito bukas, no? Papakitaan ko lang po kayo ng video kung saan natin i-deliver. Kasi nakapag-deliver na ako sa kanya ng 6 na piraso, tapos kulang na lang ng apat. So ito na po yung apat, no? Malaki na po. Talagang binibigay ko po sa mga customer natin yung talagang na po, buhay na po, no? Hindi po tayo nagbibigay ng mamamatay pa, no? Talagang delikado yun, lalo na yung magbibigay kayo ng 1 day old. Talagang nakakatakot po yun, no? Nakakatakot po yun na baka mamatay. Pero okay lang kasi pag sisiw, medyo barato, medyo mura lang po. Mas nakakatakot yung po, yung malalaki na, no? Nakakapanghinayang kung mamamatay pa. Pero ito yung mga ganito guys, mga 1 week kapin, no? 1 week kapin na to sila, talagang buhay na to. Ito mga 3 weeks na tong yung pilay, no? 3 weeks na po yan, kawawa naman. Pero malakas po siya kumain guys, no? Yan. Yung kabilang paa niya napunta sa napunta sa yung sa harap na paa niya napunta po sa likod, no? Tingnan niyo po. Yan. Yung apat maliliksi talaga. Kawawa naman po. Ayan, oh. Tingnan niyo po yung isang paa niyo. Yan, oh. Yan. Napunta po sa sa likod. Kawawa naman po. Yan po kasi yung cost, no? Yan, oh. Tingnan niyo po. Yung isang paa nandito sa harap, tapos yung isang paa nandito sa likod. Yan. Kawawa, no? Yan po yung cost pag yung mga sisiw lumilipad-lipad, kawawa talaga. Pero okay lang po yan kasi mga lang itatagal nito, mga 2 months, pwede na natin ito ihawin, no? Kumakain naman po siya, hindi po. Yan, kumakain po, malakas po uminom. Yan, malakas din siya uminom, no? Yan, talaga, tignan nyo nga, oh, ang sigla. Ayan. Sige lang, ganyan talaga. May mga ganyan talagang nakaranas po talaga ng mga ganyan, no? Nakaranas po talaga tayo ng ganyan. Yan. So ito, napakadumi na ng beatings nila. Talagang lilinisan ko po yan, no? Yan. So dapat merong po, yung painuman nyo po ay talagang merong may patungan kasi papasok po dyan yung mga dumi nila eh. Tapos pag pumasok po dyan, yun, maiinom din nila. So may tendency na magkakasakit po sila. Ito yung pinakita ko sa inyo kahapon, no? Na bumili tayo. Yan po yung nilalagay ko. Yan yung bagong beadings po nila, no? Yan. Lalagay po natin yung lahat, no? Ito guys, mainit to guys, no? Mas maganda to sa mga sisiw. Mas mainit. Pero yung mga ganito, careful lang talaga po tayo sa mga may ganito kasi baka yan yung malunok po nila yan, may cause po na mamatay po sila, no? Yan. Hindi sila malilinisan, no? Pero okay lang naman po yan, kaya yun, bro. Ayan. So yun lang po, no? Napakasimple lang. Ayan. Ito, kunin pa natin to. Napakadumi na ito. Kunin natin yan, napakadumi. Hirap talaga pag walang videographer, no? Hirap maghawak, guys. Ayan. Katapos ko lang palitan lahat ng beadings, no? Ito, nilinisan ko na rin. Yan. Talagang kawawa yung isang sisiw. Lalaki pa naman to, sayang talaga. Akala ko dati okay na siya, tapos yun, lumaki na, lalong lumala. Talagang bumaliktad yung kanyang paa, no? Yun, kawawa talaga. Pero kumakain naman siya, guys. Kahit anong kumakain naman siya. Yun, oh.
Pero nahirapan talaga siya, no? Pero okay lang kasi at least kumakain siya, no? Yan. So, kailangan po talaga guys, pag meron kayong mga sisiyo, importante po na talagang lagi nating minomonitor yung kanilang feedings, no? Kasi dyan po nagkukos na ma-contaminate yung mga sisiyo natin, no? Lalong-lalo na yung sa painuman nila, no? Pag talagang hindi nyo tinignan, baka dyan sila dumumi, tapos mahahalo sa tubig na malinis, pag nainom yan nila guys, may posibilidad na yung mga sisiyo natin manghihina, no? Dahil sa kanilang dumi, no? So yun lang guys, no? Sana may natutunan kayo or nag-enjoy ba kayo sa pinanood nyo na video, no? Yun lang po, no? Maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye-bye.